Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin natin saya, saan mang dako ka pa. Magkasama sa isang pamina, libre lang ang aming pagsulikan. Tumiyak, tumawa at manampalataya, hanggang sa mapunta, tuloy-tuloy ang siya. Kahit pare, kuya't pati, ilabas ang bigas mo. Kwento mo at kwento ko, i-iiyan. Magbigay ng pag-asa sa lahat, tulad sa ating saya, dahil kay kita. Good evening. Welcome. Ito na yung food ko natin. This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 5, Episode 28. September 19, 2023. And it's a Bible Tuesday And night. it's Pagod Tuesday Pagod. Day. Yeah. Okay lang. Na-hyper tuloy ako. Kape. Uy, guest ka namin, kalmaya. Sabi mo, kakanta kayo. Sending names. Ayun. May kanta ka pala. Bala kayo? Pampahaba lang hanggang parang pagdating mo. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Kamusta po? Ayan. So, Bible Tuesday po tayo ngayong gabi. Ayan. Sana po nakapagpahinga din kayo ng weekend. Ayan, si Senyor, hindi pa rin po nakapagpahinga ng weekend. Dire-diretso po ang kanyang mga lakad. Oo nga, kasi katatapos lang ng Ghost Month. May mga friend tayong Chinese na nagpalinis ng bahay, office. Oo. Ha? Pag-usapan namin. Biggest now. Di ba ikaw? Para marami tayong pwedeng guest tonight. So, ayun. Tsaka malayo-layo pa, Senyor. Kaya medyo nagsisettle pa lang si Senyor. Ayan. Okay. So, meron na po tayong viewers. V4 pa lang. Okay lang po yan. Good evening po sa inyo. Tita Helen, Tita Connie, and Miss Aliana Caitlin. Ayan. Kamusta po kayo? Wala po si Tata Bern po ngayong gabi. Nandiyan po pala. Pagdasalan lang po natin si Tata Bird. Ayan. And nung weekend po pala, napakasaya po nung linggo namin, Blessed Sunday. Dahil tapos ang Ghost Month, kami po may opening na po nung Sunday sa Soft project. opening. Soft opening. Correct. At halos 1/3 na taken. Bilis. Wala pang official. So, thank you po sa Walang lahat. konting problema, pero maaris na yan. Salamat po sa lahat. Salamat sa mga nagtiwala. Yes. Si Gina. Gina, si Maki, Si The Baby. si Vicky, si Yes.
Tata Bird, Helen, Dami. tayo rin na bumili. Fred, si Ino, si Mac, ako, Yes. Tita Troy? Tita Troy. si Rosie. Oh, yes, Ate Rose. Yes. So, thank you po sa inyong mga pagdarasal. Dito na po si Tata Bird. Umati yung sulit na pa. Wow, galing ka sa Lair, Tata Bird. Oo. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat at mabuti na tumabot po kami kahit paano sa AGT. Okay, so, ayun po, no? Ito ba, Tata Bird? Ayan. Okay. Ayan. Kamusta naman, Tata Bird? Well, okay, ito buong araw na may na nag-bless ng mga kabakayan. Nag-cleanse. Nag-cleanse. Ano po ba ibig sabihin sa inyo, Tata Bird, pag nag-cleanse? Pag-cleanse, ika nga yung mga negative, umiilan ng negative sa isang lugar o ano yun, tinatanggal yan. Oh. Negative. Tapos na kaya ang ang Gosmar, kaya hindi lang tamang panahon para gawin bagay. Yes. Okay. Ayan. Thank you, Tata Bird. Ayan po. So, habang pagpahinay po muna natin, Senior si Tata Bird. Ako kasi nag-drive eh. Ayun na po. Tapos, kahit sobrang traffic, umabot Pero na sama talaga akong sila. driver. Ah. Eh kung hindi ako nag-drive, hindi. Hindi, no? Ako wala pa ka dyan sa akin. Saktong-sakto eh. Umabot sa opening. Lagi naman si Senior nagdadrive. Ayan. Okay. Ano pa ba? May mga flash floods po sa Mindanao. So, yan po. Yan po talaga. Sunod-sunod na po kasi yan eh. Mga bagyo, yung init, bagyo ulit. Part of nature na po talaga. So, Correct me if I'm wrong, no? Parang may narinig ako kanina sa radio na meron na raw divorce sa Pilipinas. oh, ay hindi ko pa po na. Meron na. Yun ang naano ko kami. Ano ko tama? Meron na. Yan. That sort of Divorce bill gets Senate panel CEO. yun. A panel of the Senate has finally approved a consolidated measure that provides for absolute divorce in the Philippines. Absolutely. Alam magpakasal, kung magdi-divorce din pala kayo. Which is, ikaw, anong take mo doon? Sa akin, okay lang ang divorce kung hindi talaga naman nagmamahalan. Nagkaroon lang ng pagsasama dahil sa ibang bagay other than love. Diba nagpakasal? Yun na nga eh. Di ba? Yun ba for security reason? O Huwag kayo magpakasal kung magdi-divorce kayo. In the first place, dapat di nagpapakasal yung hindi nagmamahalan. Kasi tanging pwede lang magpakasal yung nagmamahalan. Then the rest, mamatay na kayo. Hindi, kasi di ba? You're making such a foolish decision, stupid decision, na magpapakasal kayo, but later on, magdi-divorce. In the first place, hindi ka pala sigurado. O, di ba? Bakit ka makikipag-hiwalay? Kasi dapat, pag nagpakasal ka, forever na yun. Di ba? Yun nga yung tanong ko eh. Di ba? Ano assurance? No. Na hindi mo kami iiwan. Na hindi masagot. Kasi mag-asawa nga, di ba? Opo. Di ba may kontrata rin yun, di ba? O, di ba? Yun ang tanong ko, hindi nasagot eh. O, ano assurance? Salita ako, ganun din naman yun, di ba? I do. Yes. O, sige, contract. May contract din, no? Pero hiwalay. May anak pa nga, o. Di ba? Yun yung akin lang. Dapat, until kamatayan, yun lang yung pwedeng maghiwalay sa mag-asawa. Yun lang yung sinasabi ko. Pero paano, Senior, yung mga nagkakasakitan? Yan, Walang una nga magpakasal. Ba't magpakasal? Di ba? Dapat mag-boyfriend, mag-girlfriend mo lang kayo. Di ba? May mga sign na violent eh. Kasi nag-aaway-aaway na yan eh. Di ba? Tama. Di ba? Bakit kailangan ka magpakasal? Yun yung tanong ko eh. Huwag magpakasal. Opo. Di ba?
Huwag magpakasal kung may balak kayong mag-divorce. Tapos. Yun lang naman yan eh. As simple as that. Di ba? Tutuwa kayo may divorce. Miski yung annulment. Kalokohan. Ganito lang po yan. Computer, pag may mistake ka po, pwede mo i-undo. Ang pag-aasawa po, hindi mo pwedeng i-undo. Bakit? No, bibigyan mo kayo ng reason. Kayo yung magkakaroon ng anak. That's one. Yung mga investment ninyo. Ano yung mga investment ninyo? Hindi lang pera yan eh. The most important investment in the relationship is time. Which is hindi na maibabalik yun. Ang pera na ibabalik. Pero ang time, hindi. You lose your youth, you lose your time, you lose your moment, ang dami. Ewan ko. Pag-isipan mabuti kung mag-aasal. Huwag magpakasal, yun lang. Parang nung linggo, di wag na ituloy. Ituloy. Di magkasundo, di ba? Di magkasundo, wag ituloy. Ganun lang ako kasimple. Yung pangako salita, hindi ko to yung mag-asawa ka, may kontrata pa eh. Di ba? Mayroon pa ako kausap, no? Pero I call spade a spade ka eh. Tama naman. Magaling ba ako? Basic nga yung mga kausap ko eh. Bulan sila. Oo, ngayon lang to. Ngayon lang namin na-experience to. Sabi pa ni Ate Gina, mawawalan na po lalo ang pagkasagrado ng kasal. Eksakto, yun ang sinasabi ko. The sacredness of one thing is sacred till eternity. God is so sacred as well as pag-aasawahan. Kasi nga, sinasabi pinagsama ng Diyos eh. O bakit mayroong divorce? Di ba? Like Norman Sanders, walang tao na makakapag-ano. Kasi hindi kayo nagmahalan, akala nyo lang. Bakit kayo nagpakasal? Huwag kayo magpakasal. Yun lang yan, di ba? Ginagalit niyo ako eh. Pag nagpakasal kayo, pwede ba? Pwede ba? Huwag kayong makipag-iwalay. I-amend nyo, ayusin nyo, pero huwag kayong mag-iwalay. Yun lang yung akin. Di ba? Yun lang. Hindi nagalit ako eh. Number 10. From Ate Gina, dapat po mahal din bayad ng divorce dyan para po di basta-basta lahat magpapadivorce. Hindi po yun ang solusyon eh. Dapat mahalang ba? Hindi solusyon yun. Ang solusyon po talaga dapat, huwag magpakasal kung hindi naman nagmamahalan. Kasi po, kahit may divorce, kahit may annulment, kahit ano pa, kung nagmamahalan po ang magpapakasal, walang magdidiborsyo, walang magpapaanak. Yan po yun. In the first place, hindi ka pa pala sigurado. Ba't ka nag-asawa? Ba't ka nagpakasal? Yun yung tanong eh. Hindi yan, di ba, parang kanin na isusubo, na iluluwa pag napakaso. Di ba rin nga? Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay niyo. Ang isang siguro ng batas na yan, hindi applicable sa Muslim. Sa ibang religion na... Hindi, may divorce sa Muslim. Pero siya, Sharia law. Sharia law, ginagamit nila. Pero meron yan. Hindi. Against ako dyan. Personal ko po yun, ha. Hindi ka dapat magpakasal kung maghihiwalay ka rin lang. Tapos. Di ba, paano mo i-handle ang isang bagay na you thought in the first place na maganda? Kasi magiging ano na yan eh, magiging magkarantaduhan na yung kasal. Gagawin na lang yan, mag-aasawa tayo, tapos maghiwalay tayo, tapos mag-asawa tayo ulit, maghiwalay tayo. So, we now have the legal capacity and the legal way para makarami ng asawa, both lalaki at babae.
Sobrang simple yan. Papunta na tayo talaga sa ewan ko. Ate Hazel, happy birthday. Ay, happy birthday. Yes. Hazel. Salamat, Jo Marie. Hindi na ako nakapag-text kasi nasingkaw ako sa Manibela maghapon. Kay Kuya Joms po. Oo. Ayan. Thank you po Kuya Jo Marie. Ayan. Dito lang po kayo. Dito lang. Bantay-bantay. Ayan. Meron na po tayong 12 viewers. From Nathan Troy. Kamusta po yung mga kinasal ni Tata Bird? Patay na! Patay! Patay! O ngayon. Experience ko po yun. Patay. Gusto mo ba mag-renew? Ito ba? Tata Bird? Ang vows? Very soon. Renewal of vow. Oo, Pwede. pag-isip-isipan mo. Yan. Kamusta Tata Bird na yun nga, nagkakasal ka? Anong pakiramdam mo? Naatasan ka? O pinili ka ba? Okay lang naman yun sa... Okay. Yes. Okay lang sa'yo. Sa amin, di okay. Sinusunod naman yung paghirang sa akin. Wow. Pero sa amin, parang di okay. Parang patay eh. Ayan. Okay. Sa iba kasi, from Magdalena, hello po sir na, sa iba kasi ang marriage parang status symbol. Pero alam natin ang marriage is spiritual, both spiritual in nature at saka physical in nature. Okay? So, ang pinapakasal mo ay yung katawan mo, yung pagkatao mo sa pare, o kung sino yung mag-administer ng kasal. Aside from that, ipapakasal mo ang spiritual being mo doon sa isang tao. Kaya nga kayo magiging isa, sabi sa Biblia. Kaya nga iwanan yung magulang nyo at kayo magiging isa. Yan sinasabi. At sinasabi nga, ang pinagsama ng Diyos ay hindi mapaghihiwalay ng sino man tao. It is naniniwala ako. Yung pinagsama ng pagmamahal. Kaya nga dyan mo nga mapapatunayan. Pero kung nagmamahalan na naghiwalay, wala naman eh. Pero yung mga nagpakasal lang dahil sa anong dahilan maliban sa pagmamahal, naghiwalay yan. Kasi ang kagwapuan, ang kagandahan, kumukupas, pagpangit na yun. Ang pera nauubos, parang pag wala ng pera, so maghihiwalay. So ano pa ba? Yung mga pwesto, kung anong dahilan. Pero ang pag-ibig, ako, alam ko hindi nawawala. Ako, grabe ako umibig eh. Walang katapusan. Yes. Paano naman yung mga yung arranged Marriage or fixed marriage. It is mali nga lahat yun. Mali nga lahat yun. Let the people decide kung ano talaga yung gusto nila. Wala kayo, kanya-kanya paniniwala. Wala pa sa ganang trip, yan ang trip ko. Kayo magpakasal. Hindi kayo magmamahalan. Kayo andyan. From Sir Matt po ulit. Yung todo retoke tapos yung anak pangit. Yun, marami yun. Meron dito yan. Pilipinas, showbiz. Ganda na nila, pogi na nila, yung anak nila, ang pangit. Galit na galit nung sinabihan ng pangit. E paano? Yun yung totoong mukha nila. Produkto nila. From Sir Matt po ulit. Ang marriage ceremony po ba ay parang binding ritual? Ang marriage ceremony, kahit sino pong gumawa, kahit hindi lisensyado, kahit ikaw man ang gumawa noon, naatasan ka nila na ikaw yung magkasal, no? Kasi katulad din yan, pag naatasan ka magbinyag, no? Lalo na naghihingalo, pwede. So I do believe, no? Kung sino ang pinagkatiwalaan ng dalawang couple, na ikasal sila, pag isa yung dibdib sila, as witness, yan yung primary witness eh. Yun, siya yung nagkasal. So, para sa akin, napakasagrado kasi ng kasal. Napakasagrado kasi, ano yan eh, nasa Biblia at Genesis sa una pa lang eh. Pinagsama ang lalaki at babae para maging isa. So, yun eh. Nasa Biblia yun, nasa Biblia yun. At kahit sa ibang mga paniniwala, ganun din yun. So, ewan ko sa inyo, bahala kayo. Basta ako, sagrado tingin ko dyan sa kasal. At kung ayaw nyo babuyin, bahala kayo. Bahala kayo. Ako, hindi ako mabait pero alam ko kung saan ako palagi nakatayo. Kaya mahirap ako kausap.
Kasi ikot-ikutin yung katwiran eh. Bakit pa kayo nagpakasal kung magdi-divorce kayo? Bakit pa kayo nagpakasal kung mag-aanal kayo? Dapat pag nagpakasal, wala nang iwanan. Ginagalit niyo ako talaga eh. Thank you po, Senyor. Ayan. May mga tanong pa po ba? Yes. Wala pa po? Okay. Ayan. Meron na po tayong 14 viewers. Ayan. Ay, maganda po yung topic namin ng Friday, karma. Ayan. Karma. So, sana napanood niyo po. Kung hindi na nasa Senior Anthony Vivero Facebook page po. Itong page na pinapanood nyo. And nasa Anthony Vivero-AGT. Ayan. Hindi lang po karma, pero marami pa. Mga kaakibat pala yun. So, magandang topic po yun. Ayan. Or baka may mga follow-up po. Pwede rin po kayo magtanong ngayon. Ayan po. Ano bang mga balita? Ano masyadong puro politika po. Hindi ko mababasa din lahat. Ayan. Mga balita. Wala din ako. 2 days na ako hindi nakakapanood ng balita yan. Paano yung cable ano ko? Wala. May problema. Pati tingnan ko. Hindi ka po maka-access sa tablet ng Well, cable. may nakalagay na ano please check your input connection. Malamang wala hindi ka nagbayad. Sabi ba yun? Ah, ba yan? Advance ako magbayad Tamang pera ang paslupa. Dapat click may next sa the bird. Please also check the owner. Ayan. Ayan po. Baka nahugot sa likod. Tinignan ko, okay naman eh. Okay naman. Dapat tumawag ka sa Meralco. Yes. From Sir Matt, pag karma usapan, masarap pag-usapan. Opo, Sir Matt, nung Friday. Parang gusto ko ng part 2. Oo nga. Kasi yung part-2 na lang tayo. Part two Pwede tayo. mo mag-mego out. Yes. Mego out lang po. Kasi galing ako sa sakyo. Huwag ka na tumayo. Pasok pa na lang. Madali lang po. Yes. Okay po, Sir. Ayan. Mamaya, Ate Jeannie, pagbalik ko ni Sir yung tanong mo. Pero gusto mo, try namin sagutin, Ate Jeannie. Tanong ni Ate Jeannie. Parang ano tayo tatapit. Gumana konti. Yung mga hindi natin. Ano pong masasabi niyo dun sa pare? Dun sa pare, may ginawa hindi ka tanggap-tanggap. Anong ginawa? Opo. Ano yung ginawa, Ate Jeannie? Hindi ka tanggap-tanggap. Siguro yung outside na nung pinangako niya dun sa commitment niya. Siguro sa simbahan, sa Diyos. Sige, tatabit. Ikaw po muna. Tingin po. Well, sa akin lang, no, supposedly, may bawang isang pare na gampanan kung ano man yung dapat niyang gawain lang. Beyond that, I don't know kung baka may paglabag na siyang ginawa sa supposedly bow na ano niya na yan. Siguro mas may elaborate si Senior yan pagdating niya maya po. Parang ano yan. Tanong po ni Ate Gina, ano pong masasabi niyo dun sa pare na may ginawang hindi katanggap-tanggap? Okay. Ulit, ang tanong. Ano sagot niyo? Hindi naman yung sagot. Sinabi ko lang, kung yung ginawa niya outside doon sa kanyang sinangako o pao bilang pare, medyo may mali ata. Supposedly, yun ang parang pinaka-restriction sa kanya. Kaya ako, mas may bibigyan ng further elaboration niya ni Senior. Kung hindi po katanggap-tanggap at hindi, yun nga po, hindi dun sa pinangako niya, para sa akin, hindi po siya karapat-dapat maging pare. Kasi kaya ka nga po ng pare, gusto mo mag-set ng example na ikaw yung isa sa mga inatasan ng Diyos, diba? Na maghatid ng magandang balita, gumawa ng mga kabutihan. So, ayun po. So, further nga po, explain po ni Senyor. Mas maganda sagot mo sa Opo. akin. Pero, mas maganda po yung sagot ni Senyor. Kaya, Yan ay hinihintay natin. yes.
Ano ba tanong? Ano pong masasabi niyo dun sa pare na may ginawang hindi katanggap-tanggap? Ang ano po masasabi ko po sa paring hindi ka tanggap-tanggap ay pagpapatunay lang po ng tao ang pare. Okay? Pwede siyang magkamali, pwede siyang maligaw, pwede siyang magkano. So, dapat po natin isipin na lahat po, no, including ang pare, ay mortal na katulad natin na maaaring magkamali. That's why, maybe it's about time tignan, no, ang batas. Kasi po, naging presidente po ako dito sa BF eh. Yun ang palagi kong sinasabi, huwag kang gumawa ng batas na magmumukhang tanga ka. Tulad ng ano, di ba? So, batas na hindi susundin ng mga tao. Di ba? Katulad na lang ng batas ng motorcycle lane. Di ba? Nasusunod ba yan? Oo, pag may bantay. Pero pag walang bantay, walang sumusunod dyan. O, sabi nila, ganun talaga, hindi po, bakit ang stoplight? Humihinto naman ng tao, kahit wala nagtatraffic. Di ba? So, it's just a matter of discipline talaga. No? So, huwag tayo gumawa ng batas na, so sa simbahan po, napakaraming batas na dapat sinusunod ng isang kaparian o mga madre o yung mga naglilingkod. No? Which is, ang thinking talaga ng mga tao they're so holy, no? At hindi sila makagawa ng pagkakamali. That's why pag nagkaroon ng pagkakamali, napakalaking issue. Diba? Hindi katulad mo, katulad natin. Pag nakagawa tayo ng pagkakasala, pagkakamali, sorry, okay lang. Pero pag ang pare, malaking issue. Diba? Malaking issue. So, ayun, which is tantamount sa pwede siyang matanggal, which is anyway, samahan nila yan. Sila yung gumawa ng batas. Pero para sa akin, ang pagkakamali ng isang pare ay pagpapatunay na siya ay isang tao lamang. Kaya dapat, tinatrato natin ang mga pare bilang isang tao lamang. Yun po. Ayan po. Napanood po daw ni Ate Gina yung AGT ng Friday. Ha? Thank you, Ate Gina. Marami ka pong matututunan siya. Ayan. Okay, ano pa po bang balita? Kailan po ba, Senyor, ang barangay elections? December? Yeah, October. Ay, next month na po. Ayan. So, barangay elections na po. And then, 97 days na lang po. Pasko na. O, meron po. Loading na po. October 30, Monday. Good luck sa lahat ng kandidato. Yes. At sa mga boboto po, kilalanin po ang inyong mga tatakbo. Ayan. May karma, from Ate Gina, may karma din po kaya yung pari na nang abuso o nang molestya? Lahat naman po may, sige, tatabi. Meron yan. Pag nakagawa ng pagkakamali, lahat naman ng action ng tao may karmic consequence. Whether good or bad, meron. Kaya meron yun. Okay, sa ganun sa akin sino ba nang husga ng molestia siya? Yan yun. Patunayan ba? Chismis lang ba? So, tanging Diyos lang ang manguhusga sa kanya kung siya paano kung nagmahal siya totoo? Diba? Yun yung tanong ko lang. Diba? Dahil pare nga siya, hindi niya mapakasalan, hindi niya maano. Ayaw niya naman umalis sa pagkapare. So, paano yun? So, Diyos lang makapangusga sa kanya. From Sir Mad, Senior, may cases po ba kayong nakita na soulmate sila pero nag-divorce? Wala. Ang soulmate kasi once na nakita, forever na yan. They can be friends. They can be more than friends. They can be less than a lover. They can be a lover. But never na magiging magkaaway o magkalaban. From Ate Ginay, Senior, di ba po ang lahat ng pangyayari sa Biblia ay naganap sa Israel at paligid po nun? Paano po kaya nakarating ang unang Santo Papa sa Roma? Curious lang po. Okay.
Yung nauna pong, sino may tanong? Ate Gina. Yung naunang mga tao sa Israel, no? Egypt, Israel, kasi nanggaling yan sa ano eh. Tumawid yan galing ng iba-ibang lugar, so nagpunta sa Egypt. At doon nga sila pinalaya at doon nagkaroon ng Israel. Okay? So, from there kasi galing sila kung saan-saan. At hindi naman sila, Hebrew sila eh. Hindi naman sila, wala namang bayan ng Israel noong panahon na yon. Okay? So, after noon, nagkaroon. So, ang tanong, paano nakarating ang Santo Papa sa Israel? Eh, hindi naman po nakarating ang Santo Papa sa Israel. Actually, ang Santo Papa po, no, ang unang-unang Papa, sabi nila ay si Pedro. Si Pedro po ay umikot, no? Kasi po matapos mapatay si Kristo, ang mga disipulo po niya ay nagpangalat, no? Nagkalat, no? Nagkalat, ano ba? Kumalat, no? Sa iba't ibang mga lugar. At nagturo, nag-evangelize ng kanyang salita. At doon nga biniti ng patiwalik si Pedro sa Roma, no? So, from there, yun nga, sa kanyang bato, itatayo ang unang simbahan. Doon nga natayo. So, prophecy na ni Kristo rin yun, na yun yun. So, hindi nakarating sa Israel, katulad ng pagkakaalam mo, there is no connection ang Katolisismo kasi ang Santo Papa ay mayroong connection sa Katolisismo. Ang Israel po ay wala. Hudyo po sila eh. Jew po sila. Actually, hindi po ganyan po ang pagtingin nila kay Kristo. Hudyo po sila eh. Ang pinaniniwalaan po nila ay Old Testament. Okay. So, yun po yun. Ang Kristiyano po ang naniniwala sa New Testament. So, tayo naman pong mga Katoliko, tayo po yung naniniwala sa Old and New Testament. May mga Kristiyano po kasi na New Testament lang, wala pong Old. So, iba-iba ang religion. Thank you, Senyor. Ayan po. Wala na po kayong tanong. Pwede na po tayo magbasa. Ay, last comment from Auntie Gina. Ayun po pala dahilan kayo nakarating sa Roma ang unang Santo Papa. Salamat po. Thank you rin, Auntie Gina. Magandang po yung tanong mo. Okay po, ngayon po, magbabasa po kami ng 2 Samuel pa rin po tayo, chapter 19. Pinagsabihan ni Joab si Haring David. May nagbalita kay Joab na umiiyak at nagluluksa ang hari sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't napalitan ng pagluluksa ang dapat sana'y pagdiriwang dahil sa pagtatagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga kawal na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Dahil dito'y tahimik silang pumasok sa lungsod na parang mga kawal na nahihiyang magpakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Tinakpan ng hari ang kanyang muka at umiyak ng malakas. Absalom, anak ko! Absalom, anak ko! Pumasok si Joab sa silid at sinabi sa hari, "Sa araw na ito, ilagay ninyo sa kahiyan ang inyong mga lingkod na nagligtas sa inyong mga anak, mga asawa at asawang lingkod. Minamahal ninyo ang namumuhi sa inyo at kinamumuhian ang nagmamahal sa inyo. Maliwanag ngayon na walang halaga sa inyo ang inyong mga opisyal at mga tauhan. Matamis pa yata sa inyo ang kami ay masawing lahat basta't buhay lamang si Absalom. Kaya lumakad kayo ngayon din at harapin ninyo ang inyong mga tauhan at kilalanin ninyo ang kanilang katapatan. Kung hindi, isinusumpa ko sa pangalan ni Yahweh. Sa gabi rin ito'y wala isang mangkawal na mananatili sa inyo. Kapag nangyari ito ng pinakamalaking kapahamakan sa buong buhay ninyo." Dahil dito, tumayo ang hari at naupo sa may pintuan ng lungsod. Nang malaman nito ng kanyang mga kawal, sila'y nagsilapit sa kanya. Nagbalik si David sa Jerusalem. Samantala nagsitakas ang mga Israelita at nag-uwian sa kanilang bayan. At ganito ang naging usapan sa buong lupain. "Iniligtas tayo ni Haring David sa lahat nating kaaway at pinalaya sa mga Filisteo. Ngunit dahil kay Absalom, napilitan siyang umalis. Kinalala nating hari si Absalom, ngunit siya'y napatay sa labanan. Bakit hindi pa natin po babalikin ang dati nating hari?" Ang usapang ito'y kumalat sa buong Israel at umabot sa pandinig ni David. Kaya't isinugo niya ang mga paring sina Zadok at Abiatar upang sabihin sa pinuno ng Juda, Bakit wala pa kayong ginagawang hakbang upang magbalik ang hari sa palasyo?
Kayo'y mga tunay na laman at dugo ko. Bakit nahuhuli pa kayo sa paghahangad na ako'y makabalik doon? At ipinasabi naman niya kay Amasa, Ikaw ay tunay kong laman at dugo. Ikaw ngayon ang hinihirang kong pinuno ng hukbo, kapalit ni Joab. Patayin nawa ako ng Diyos kung hindi ito ang gagawin ko. buong galak na tinanggap ng mga taga-Juda ang balitang ito, kaya't ipinasundo nila si Haring David at ang lahat ng mga kasama niya. Pumunta na nga sina Haring David at ang mga kasama niya sa Ilog Jordan. Nagtipon naman ang mga taga-Juda sa Gilgal upang salubungin siya at samahan sa pagtawid sa ilog. Isa sa sumalubong kay David ay si Simei, anak ni Hera na taga-Bahurim. Ang taong ito ay Benhaminita at nagmamadaliing sumama sa mga taga-Juda. Kasama niya ang mga 1,000 katao buhat din sa Benjamin. Nagmamadaliing bumaba sa Jordan si Ziba, ang alipin ng sambahayan ni Saul, kasama ang kanyang 15 anak na lalaki at 20 alipin. Tumawid sila sa ilog upang tulungang makatawid ang sambahayan ng hari at upang gawin ang anumang ipag-uutos niya. Pinatawad ni David si Simei. Nang tatawid na lamang sila sa Jordan, nagpatira pa sa harapan ng hari si Simei. Sinabi niya sa hari, Kalimutan na po sana ninyo ang kasamaang ginawa ko nang kayo'y papaalis noon sa Jerusalem. Patawarin na po ninyo ako sa lahat ng ito. Inaamin ko pong nagkasala ako sa inyo. Kaya po naman ako ang nauna sa mga liping tagahilaga upang sumalubong sa inyo, mahal na hari. Tumutol si Abisai at ang sabi, Hindi ba dapat patay ng taong ito sapagkat nilait niya ang haring pinili ni Yahweh? Nagsalita ang hari, Sino bang humihingi ng payo ninyo, mga anak ni Seruias? Bakit ninyo ako pinangunahan? Ako ngayon ang hari ng buong Israel at isinusumpa ko, walang sinumang papatayin sa Israel ngayon. Pagkatapos, sinabi ng hari kay Simei, Nangangako akong hindi ka papatayin. ang kagandahang loob ni David kay Mephiboset. Si Mephiboset na apo ni Saul ay sumalubong din sa hari. Wala nang umalis si David hanggang sa matagumpay ng pagbabalik, hindi naghugas ng paa si Mephiboset, hindi nagputol ng balbas o naglaban ng kanyang damit. Nang dumating siya mula sa Jerusalem, sinabi ng hari, Bakit hindi ka sumama sa akin, Mephiboset? Mahal na hari, ika niya, alam po ninyong ako'y pinay, kaya ipinahanda ko po sa aking katulong ang sasakyan kong asno upang sumama sa inyo. Ngunit hindi niyo ako sinunod. Sa halip ay nagpunta siya sa inyo at siniraan ako. Alam kong kayo'y tulad ng anghel ng Diyos, kaya gawin po ninyo sa akin ang sa palagay ninyo'y nararapat. Ang buong sambahayan ng aking ama, ako, at ang lahat sa amin ay maaari ninyong ipapatay. Ngunit sa halip, binigyan pa ninyo ang inyong alipin ng lugar sa inyong hapag. Wala na pong akong maireklamo sa inyo, mahal na hari. Sumagot ang hari. Wala ka nang dapat sabihin pa, Mephiboset. Nakapagpasya na ako na maghahati kayo ni Ziba sa ari-arian ni Saul. Ngunit sinabi ni Mephiboset, hayaan na po ninyo sa kanyang lahat, sapat na sa akin kayo'y mapayapang nakauwi. Ang kagandahang loob ni David kay Barzillai. May isang taga-Gilead na bumaba mula sa Rogelim at naghatid din sa hari hanggang Jordan. Ito'y si Barzillai. Siya'y 80 taon na at napakalaki ng naitulong sa hari nung ito'y nasa Mahanaim pa. Siya'y isa sa kinikilalang mayaman doon at siya ang nagbibigay ng pagkain sa hari. Bago tumawid ang hari ay sinabi nito, Mabuti pa'y sumama ka sa amin sa Jerusalem. Doon ka na tumira sa palasyo at ako ay, Mabuti pa'y sumama ka sa amin sa Jerusalem. Doon ka na tumira sa palasyo at ako ang bahala sa iyo. Sumagot si Barzillai, Ilang taon na lang ang itatagal ko. Bakit pa po ako sasama sa inyo sa Jerusalem? 80 taon na ako at wala ng kasiyahan sa mga kalayawan. Hindi ko na malasahan ang sarap ng pagkain at inumin. Wala nang pang-akit sa akin pati magagandang awitin. Magiging pabigat lamang ako sa inyo, mahal na hari. Ihahatid ko na lang kayo
hanggang sa makatawid ng Jordan. Hindi na ninyo ako kailangan katipalaan ng ganito. Hayaan ninyo akong magbalik sa aking bayang sinilangan at doon ko na hihintayin ang aking mga huling araw sa tabi ng puntod ng aking ama at ina. Narito ang lingkod ninyong si Kamaam. Siya ang isama ninyo, ang katulong kong ito at kayo na ang bahala sa kanya. Sumagot ang hari, Sige, isasama ko siya. Gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo para sa ikabubuti niya. Tungkol naman sa iyo, gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo. tumawid sa Jordan ang lahat. Bago tumawid ang hari, hinagkan muna niya at pinasbasan si Barzillai. Pagkatapos, umuwi na si Barzillai sa kanyang tahanan. Nagtalong mga taga-Juda at taga-Israel tungkol sa hari. Nagtuloy sa Gilgal ang hari kasama si Kamaam. Kasama rin nila ang lahat ng taga-Juda at kalahati ng mga taga-Israel. Pagdating doon, sama-samang lumapit kay David ang mga Israelita. Sinabi nila, bakit po kami inunahan ng mga kapatid namin taga-Juda sa pagsunod sa inyo at sa inyong mga tauhan at sa bayan mula sa kabila ng Jordan? Sumagot ang mga taga-Juda. Ginawa namin iyon sapagkat ang hari ay malapit naming kamag-anak. Anong ikinasasama ng loob ninyo? Hindi naman kami palamunin ng hari. Hindi rin kami binayaran. Sumagot ang mga taga-Israel. 10 beses ang karapatan namin kay Haring David, kahit pa kamag-anak ninyo siya. Bakit naman minamaliit ninyo kami? Nakakalimutan yata ninyo na kami ang unang nakaisip na ibalik ang hari. Ngunit mas magagaspang ang pananalita ng mga taga-Juda kaysa sa mga taga-Israel. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay lang sa inyo. Take your time po. Ayan. So, Tata Bird, ang mga pangyayari. Maraming nangyari sa paglalakbay ni David. Ayan. So, ayan. Una, di ba kasi yung nakaraang chapter, natalo, di ba, ng, ano po yun, hukbo ni David na yung hukbo ni Absalom. Kaya, yun nga po yung sumabit si Absalom. Though, ang pakiramdam ni Joab dito, sumama loob niya kasi syempre ginawa na niya lahat kasi yun naman ang role niya, ipagtanggol niya. Pero, kumbaga, para sa kanya, mas inisip pa rin ng hari yung anak niya. Mas dinamdam niya yung pagkawala ni Absalom. Kesa naman pakitaan ng maganda yung mga kawal niya, kesa naman magdiwang kasamang mga kawal niya sa pagtatagumpay nila sa labanan. Yes, ayan. So, marami pong sinabi si Joab kay Haring David. And ayun nga po, si David bumalik na po ng Jerusalem. Ayan. Maganda yung inano ni Joab kay David, no? Pag hindi ninyo ginawa ito, walang isa mang kawal ang maiiwan sa inyo. Yes. Siguro, medyo tinablan si David sa salitang iyon, kaya humarap na siya sa kanyang mga tao. Yes. Ayun. And ayun po, no, nagbalik na siya ng Jerusalem. So, pag-usapan po talaga, no, kung bakit di natin ibalik yung hari. Diba? So, siya naman una simula ang nagligtas sa atin. Marami na siyang kumbaga, nailaban ng mga gera. Ayan. So, Yung pa, kung sino man yung unang nakapagpabalik kay Haring David, nagkaroon pa ng masatawag natin pagtatampuhan or magaang naalitan yung dalawang grupo, yung taga-Israel at mga taga-Juda. Intriga tawag. Intriga, yun. na-intriga. Ayan. Okay po. So, ano pa po? Ayan. Isinugo niya ang mga paling sinasado at ipinatang upang sabihin. Ayan. Kung bakit wala pa daw silang ginagawa. Kung nag-aantayan. Ipabalik naman yung hari sa palasyo. Ayan. So, tuwang-tuwa naman po talaga sila dahil yun at pinasundo na nila. At yan, naglakbay sila, tumawid sila ng ilog Jordan. Pero dito po si Simei, no? Yeah. Isang Benjaminita. Kung natatandaan nila, si Simei, parang hinahamak ng gusto si Haring David noon, no?
At to the point na talagang sinundan ni Simei. Sinabayan ni Simei sila David. At along the way, hindi nauubusan ng pagmumura, ng pagpintas at pag-alipusta kay Haring David. At dito sa binasa natin, nagkaroon ng panahon na humingi ng tawad na Simei kay David. At pinatawad naman siya ni David. Yes. Ngayong kasabay na talaga siyang literal na kasabay na. Ayan po. Yes po, may mga comment po ba? Ay, sorry po, loading pa ito. Ayan. So, habang nagluluhod po, sabi po ni Ate Gina, may mga marites na din po pala nung panahon ni David. Opo, Ate Gina. Iba lang po talaga tawag nila. Tayo lang po. Okay. Pwede na ako. Sige po, senyor. Please po. Doon muna sa unang parte, no? Si Job hindi kasi narinig yung utos na huwag niyong gagalawin yung anak ko. Tandaan natin, si Job ang pumatay kay Absalom na anak ni David. Kaya sobrang sama ng loob. At eventually, tinanggal niya na nga si Joab. Pinalitan niya. So kahit anong sabihin niya, mukhang hindi tinatanggap na hari. No? Kasi nga, nalaman naman niya, si Joab ang pumatay at saka yung mga tauhan niya. So hindi niya talaga binigyan ng premyo yung mga si Joab dahil nga pinatay si Absalom, na anak niya na malaban sa kanya. Pero dapat naman ni Joab, hindi naman niya narinig yung utos pero sinasabihan nga si Joab ng mga tauhan na nakarinig. No? Sinabi ng hari, huwag natin gagalawin Ayun. So, yun yung kaguluhan o misunderstanding nila. Pero eventually, dahil hari nga si David, tinanggal si David. At tinanggal si Joab. No? So, ayun. Tapos binalik naman ng bayan ng Israel, naunahan niya yung Judah, which is Judah kasi si David, na ibalik bilang hari. No? Kasi nga si David naghahari sa Judah, no? Tapos si Absalom sa Israel. So mas malaki yung Israel, no? At eventually nakuha nga ni Absalom ng lahat, pati mga taga-Judah, no? Dahil nga, yun. So, anyway, ako nakikita ko dito, ang take ko dito, no? Nangyayari yung lahat dahil sa kagustuhan ng Diyos na magulo. Maranasan ni David ang kaguluhan niya. So, kaya nga, di ba si Simei, no? Biglang flip-flopping, no? Biglang humingi ng tawad, no? Ang maganda naman dito, yun, ang isang elemento ng pagpapatawad talaga, yung pag-amin. Kaya, di ba, inaamin ko pong nagkasala ako sa inyo. So, marami kasing humingi ng tawad, hindi umaamin na nagkasala sila. So, yun yung hilaw na paghingi ng kapatawaran. Okay? So, si Siba naman, anong tawag dito, pinremyohan niya, no? Ng mga kayamanan ni Mephibosheth, which is apo to ni Jonathan, anak ni Jonathan na lumpo, apo ni Saul. Yeah. So, pinamanahan niya. So, naghati sila ni Siba, no? Na isang alipin ng kayamanan ni Saul. So, dito, nagpapakita si David ng kagandahan ng asal, no? Pinipremyohan niya yung mga taong dapat no? Na mabigyan ng gantimpala at mga pagkilala. Katulad ni Barzillai, no? Gusto niya isama, sabi niya, matanda na ako ba't gano'n, no? Pag matanda ka na, kaya wala nang sarap yung pagkain, inumin, wala nang pangakit sa iyo yung mga bagay-bagay ng tawag ng laman, tsaka naman pwede. Ayaw rin yung applied, no? So, yun. Ako, no? Nakikita ko lang, no? So, naaayos na ni David unti-unti. Nag-aaway naman yung taga-Judah at Israel, no? Kung sino dapat ang mas lamang, no? Sa kanyang yung pagpansin. Ayun yan. Okay, so, nagkasagutan ng mga taga-Judah at Israel. So, sa akin po, no? Simple lang po talaga. May sumpa po kasi ang Diyos, So, kaya talagang magugulo ang sambahayan ni David. Okay? Okay? Walang tanong? Wala po. Sige.
pagsipagsik ni Seba. Si Seba na taga-Gilgal ay isang walang hiyang tao. Siya ay anak ni Bikri mula sa lipi ni Benjamin. Hinipan niya ang trompeta upang mapansin ng tao. Isinisigaw niya, Umuwi na tayo, o Israel! Ano pang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ang anak ni Jesse? Umiwalay nga kay David ang mga taga-Israel at sumama kay Seba. Ngunit nanatiling tapat ang mga taga-Juda kay David at buhat sa Jordan ay inihatid nila ang hari hanggang Jerusalem. Pagdating doon, ipinakuha ni David ang 10 asawang lingkod na iniwan niya upang mamahala sa palasyo. Pinapunta niya ang mga ito sa isang bahay, pinatira doon at pinabantayan. Pinadadalhan niya ang mga ito ng kanilang mga pangangailangan, ngunit hindi na niya sila muling sinipingan. Kaya't namuhay silang parang mga byuda hanggang sa sila'y mamatay. Tinawag ng hari si Amasa at sinabi, Tipunin mo ang mga kalalakihan ng Juda at dalhin mo sila rito sa loob ng 3 araw. Sinikap ni Amasang sundin ang utos ng hari, ngunit hindi niya naiharap dito ang mga kalalakihan ng Juda sa loob ng takdang panahon. Dahil dito, tinawag ni David si Abisai. Sinabi niya, Mas malaking gulo ang idudulot ni Seba kaysa kay Absalom. Kaya't isama mo ang aking mga tauhan at habulin ninyo siya. Baka may masakop siyang lungsod na may kuta at hindi na natin siya mahuli. sumama nga kay Abisai si Joab at ang mga tauhan niya. Gayon din ang mga Peleteo at Kereteo upang tugisin si Seba na anak ni Bikri. Pagsapit nila sa may malaking bato sa Gibeon, sinalubong sila ni Amasa. Suot noon ni Joab ang kanyang kasuotang pandigma at may dala siyang espada na nakakapit sa kanyang sinturon. Habang papalapit siya, nalaglag ang kanyang espada. Sinabi niya, Kamusta ka, kapatid ko? Sabay hawak ng kanang kamay sa balbas ni Amasa upang ito'y hagkan. Hindi napapansin ni Amasa ang espadang hawak ni Joab sa kabilang kamay. Kaya sinaksak siya nito sa tiyan. Lumuwa sa lupa ang bituka niya at namatay agad sa saksak na iyon. Nagpatuloy ang magkapatid na Joab at Abisai sa kanilang pagtugis kay Seba. Isang tauhan ni Joab ang tumayo sa may bangkay ni Amasa at sumigaw, Ang lahat ng kakampi ni Joab at ni David ay sumunod kay Joab. Nakabulagta sa gitna ng lansangan ang bangkay ni Amasa, naliligo sa sariling dugo. Kaya lahat ng makakita rito ay napapahinto. Nang mapuna ito ng isang tauhan ni Joab, hinila niya ang bangkay at inilayo sa daan. Saka tinakpan ng David. Nang maalis ang bangkay sa gitna ng daan, lahat ay sumunod kay Joab upang tugisin si Seba. Pinuntahan ni Seba ang lahat ng lipi ng Israel hanggang sa sumapit siya sa Abel Bet-Maaka. Lahat ng angka ni Bikri ay nagkaisang sumunod sa kanya na pumasok sa lungsod. Nalaman iyon ng mga tauhan ni Joab, kaya kinubkob nila ang lungsod. Nagbuntun sila ng lupa sa tabi ng pader para makasampa roon habang pinababagsak ng iba ang pader ng lungsod. Ngunit isang matalinong babae ang nangahas tumayo sa isang mataas na lugar sa pader at mula roon ay nanawagan, Makinig kayo! Makinig kayo! Sabihin ninyo kay Joab na pumarito. Gusto ko sana siyang makausap. Paglapit ni Joab, tinanong siya ng babae, Kayo po ba si Joab? Ako nga. Sagot nito, Pakinggan po ninyo ang aking sasabihin, sabi ng babae. Sige, nakikinig ako. Wika naman ni Joab. Noong araw, sabi ng babae, mayroon pong ganitong kasabihan. Magtanong ka sa lungsod ng Abel. At ganoon nga ang ginagawa ng mga tao noon upang malutas ang kanilang suliranin. Sa buong Israel, ang lungsod pong ito ay may tuturing na pinakatahimik at tapat. Siya'y tulad ng isang mapag-arugang ina sa Israel. Bakit gusto ninyo itong gibain? Bakit inyo wawasakin ang lungsod sa ipinamana ni Yahweh? Hindi ko gagawin iyan. Wika ni Joab. Hindi namin gustong wasakin ang inyong lungsod. Wala iyon sa plano namin. Hinahanap lang namin si Siba na naghihimagsik laban kay Haring David. Siya ay anak ni Bikri at taga-bulubundukin ng Ephraim. Isuko ninyo siya at iiwan namin ang lungsod. Sinabi ng babae, Kung ganoon, ihagis namin sa iyo ang kanyang ulo mula sa pader. Pumasok siya sa kabayanan
at palibhasa'y matalino, sumang-ayon sa kanyang mga taong bayan sa kanyang binabalak. Pinugutan nila ng ulo si Seba at inihagis ito kay Joab. Hinipa naman ni Joab ang trumpeta kaya't ang lungsod ay iniwan na ng kanyang mga kawal at sila'y nagsiuwian na. Si Joab na may bumalik sa Jerusalem at nagpunta sa hari. Ang mga opisyal ni David. Ito ang mga opisyal ng hukbo ni Haring David. Si Joab ang pinuno sa buong hukbo ng Israel. Si Benayas, anak ni Joiada, ang pinuno ng mga bantay ng Kereteo at Peleteo. Si Adoram naman ang tagapamahala sa lahat ng sapilitang paggawa. Si Jehoshaphat, anak ni Ahilud, ang tagapag-ingat ng mga kasulatan. At si Seah naman ang kalihim ng hari. Sina Sadok at Abiatar ang nagsilbing mga pari. At si Ira na taga-Jael ay isa rin sa mga pari ni David. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan po. Si Seba, napaka-tabang talaga, Tata Bert. Ako talagang matapang siya, lalabanan niya talaga. Isa pa ito na gustong maghimagsik laban kay David. Sabi nga niya, baka ako, masasakal pa itong kalaban. Mabuti naman na ni David kaagad yung balak na ito ni Siba. Yes. Kaya pinasundan niya agad si Siba. Yes. Ayan. So, yan, syempre tinipunan niya lahat ng mga kailangan ni Tipon para tumulong dun sa paghanap kay Seba. Ayan. Ayan po. Bigla kayo ng timing. Oo nga, no. Sige. Si Joab gumagawa pa rin ng, hindi naman gulo. Siyempre, pagtatanggol ng kay David. Kaya lang, may mga napapatay siya na hindi naman dapat patayin. So, yan yung nakikita ko. So, gulo ang tulad ni Joab kahit di na siya pinapangulo. Yan. Okay? So, ano pa? At pinatay niya mismo ang piniling pinuno na ni David na si Amasa. Sinaksak niya eh. So, pati pa rin ito, itong pa rin ito nakaguluhan sa sambahayan ni David. Bilang pagkakatupad ng sumpa ng Diyos. Sige, ano pa? Ano may mataling babae? Ano mo masasabi niyo? Well, yun nga, nung nalaman ng babae na ito na balak ipag-iba ni Joab yung pader ng kanilang syudad, nagsalita na siya kay Joab na kung bakit balak nilang gawain yung pag-iba na yun, samantalang si after lang naman sila kay yun na rin naman ang sinabi ni Joab sa babae, kaya hindi nga natuloy yung pag-iba nung mga pader na yung kapalit. Naghiling niya ng pangako ng babae at hiling na rin ni Joab na after lang sila kay ano na yun. At ginawa naman ng babae kung anong inaakala nilang nararapat para hindi mag-ibang yung pader ng kanilang lungsod. Pinatay nila yung sinusugod ni Joab na yun at pinutulan ng ulo. Binigay na nila ito kay Joab. Napakabilis nila din gumawa. Matalino nga tawag eh. Kasi matalino yun ang sense na huwag niyo isuko, papasukin din namin yan, igibayin din namin at mamamatay kayong lahat. So, win-win na tayo. Ibigay na lang si Joab, wala nang gibaan, wala nang patayan. Si Joab na lang. Kaysa naman si Joab at tayong lahat mga matay, nag-iba pa yung ating plan. Kaya matalino yung tawag sa babae. Okay? Ayun, at dito naman, sinabi ko yung mga opisyal ni David, restructuring ang kanyang ano po. Nagkaroon siya kasi tinanggal niya nga si Joab. Hindi naman tinanggal, no? Si Joab pa rin ang pinuno, pero from time to time, parang hindi na siya. Parang gano'n. Okay? Sige, basa yung susunod.
Chapter 21. Pinatay ang mga apo ni Saul. Sa panahon ng paghahari ni David, 3 sunod-sunod na taon na nagkaroon ng taggutom, kaya't sumangguni siya kay Yahweh. Ito ang kanyang tugon. Maraming buhay ang inutang ni Saul at ng kanyang sambahayan, sapagkat ipinapatay niya ang mga Gibeonita. Ang mga Gibeonita ay hindi buhat sa lahi ng Israel. Silang mga natira sa lahi ng mga Amoreo na pinangako ang hindi lilipulin ng mga Israelita. Ngunit sila'y sinikap lipulin ni Saul dahil sa pagmamalasakit niya para sa mga taga-Israel at Juda. Pinatawag ni David ang mga Gibeonita at tinanong, Ano ang may paglilingkod ko sa inyo upang mapagbayaran ang kasalanan sa inyo ng aming bayan at nang sa gayon ay mapawig ang inyong galit at basbasan ang sambayanan ni Yahweh? Sumagot sila, ang sama ng loob namin kay Saul at sa kanyang sambahayan ay hindi kayang tumbasan ng ginto at pilak, ngunit ayaw rin namin pumatay ng sino man sa Israel. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin para sa inyo? Tanong ni David. Sumagot sila, hinangad po ng Saul na iyon na ubusin ang lahi namin sa Israel. Kaya ibigay ninyo sa amin ang 7 sa malalaking mula sa kanyang angkan at bibitayin namin sila sa Gibeon sa harapan ni Yahweh. Sige, ibibigay ko sila sa inyo. Sagot ni David. Ngunit dahil sa sumpa ang ginawa ni David at Jonathan, iniligtas niya si Mephiboset, ang apo ni Saul kay Jonathan. Ang ibinigay na hari ay sina Armoni at isang Mephiboset din ang pangalan, mga anak ni Saul kay Rizpa na anak ni Aya, at ang 5 anak ni Adriel kay Merab. Si Merab ay anak ni Saul at si Adriel na may anak ni Barzillai na taga Mehola. Ibinigay ni David sa mga Gibeonita ang 7 ito, at sila'y sama-samang binigti sa bundok sa harapan ni Yahweh. Nangyari ito nang nagsisimulang anihin ang sabata. Sa buong panahon ng anihan hanggang dumating ang tag-ulan, si Rizpa na anak ni Aya ay hindi na umalis sa kinaroroonan ng mga bangkay. Gumawa siya ng isang silungang sako sa ibabaw ng isang malaking bato at binantayan ng mga bangkay upang hindi makain ng mga ibon at may ilap na hayop. Nang mabalitaan ito ni David, pinukuha niya ang bangkay ni Saul at ni Jonathan sa mga pinuno ng Jabes Gilead. Ninakaw ng mga ito ang bangkay ni Saul at Jonathan sa Betsan na ibinitin doon ng mga Filisteo noong araw na sila'y mapatay sa Gilboa. Pinukuha nga niya ang mga bangkay ni Saul at Jonathan at isinama sa mga bangkay ng 7 binigti sa bundok. Pagkatapos, dinala nila ito sa libingan ng kanyang amang si Kish, sa lupain ng Benjamin sa Zela. Ang lahat ng iniutos ng hari ay natupad, at mula noon, dininig ni Yahweh ang kanilang dalangin para sa bansa. Nalupig ang mga higante. Dumating ang araw na nagdigmaan muli ang mga Filisteo at mga Israelita. Sumama si David sa kanyang mga kawal sa pakikipaglaban. Sa isang labanan ay lubhang napagod si David. Papatay na sana siya ng higanteng si Esbi-Benob na may dalang bagong espada at sibat na may 3.5 kilo ang bigat. Ngunit tinulungan ni Abisai na anak ni Zeruias si David at pinatay ang higanteng Filisteo. Mula noon, pinusumpa nila si David na hindi na siya muling sasama sa labanan. Ikaw ang ilaw ng Israel. Ayaw namin mawala ka sa amin, sabi ng mga kawal ni David. Hindi nagtagal at muling naglaban ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Nangyari naman ito sa Gob at doon napatay ni Sibekay na Husatita ang higanteng si Sam. Sa isa pang sagupaan sa Gob, laban sa mga Filisteo, napatay naman ni Elhanan, anak ni Jair na taga Bethlehem, si Goliath na Heteo. Ang hawakan ng sibat nito ay silaki ng kahoy ng pahalang sa habihan. Sa isa namang labanan sa Gad, mayroong isang higante na 24 ang daliri, 3 bawat paa at kamay. Hinamon nito ang mga Israelita, ngunit napatay naman ni Jonathan na pamangkin ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Ang 4 na ito'y buhat sa lahi ng mga higante sa Gad at nasawi sa mga kamay ni David at ng kanyang mga tauhan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. So,
Matapos, supposedly, ang sumpa ng Diyos. Matapos ibigay ni David ang mga apo ni Saul, no? Sa mga galit na gusto kumante kay Saul. So, kaya niligtas niya lang si Eli. So, dahil nangako siya. Pero yung the rest, binigay na niya. At yun. Kinuha niya na rin yung bilang respeto, yung mga labi ni Jonathan at ni Saul at pinagsama-sama. At doon, anong sabi? Napawi ang galit, no, ni Yahweh. Yan. At basbasan na ang sambayanan ni David yan. So sa mga tweet, dito na natapos yung sumpa. No? Totoo naman, after niyan, apat ng mga higante. So hindi lang pala si Goliath, no? Oo, May meron. kapangalan pa nga siya na isa, Goliath. Oo, so, ayun, kumuntik na siya mapatay kasi nga, napagod na siya naligtas lang siya, no? Ni Abisai, no? So, yun. So, mahalaga dito, no? Ano nag-trigger, no? Bilang pagkatapusan ng sumpa, no? Siguro yung istorya ng yung natapos na yung dapat pagbayaran ng pamilya, no, ni Saul, no, kasi inubos din ni Saul di ba? So kaya yun nga ang kinakatakot ni Saul, maubos din yung laki niya So yun yun, no, yung gantihan, no, sabi nga sa Muslim na yun yung rido, no? Yung gantihan na yun yung gantihan, no. Hindi ko alam, no, pero siyempre makabagong panahon, iba yung pamamaraan, pero doon na natapos. So, yun nga, may apat pang higante, no? Nakalaban sila ng Pilisteo. Yan. So, nasawi sa kamay ni David at mga tauhan niya. Maraming daliri, no? Tiga-anim, bawat kamay. So, hindi 10 mga daliri, kundi gabi na 2 daliri, kasi tiga-anim kamay at paa. 3 tenga. Sige, ano po tanong niyo? Sir, sa panahon po ba nito, applicable pa rin yung karma? Kasi ang dating po, yung sumpa, nangyayari siya dahil sa sinumpa, hindi dahil yun yung karma niya. So, Hindi, karma yun. ang karma pa rin po. Sino bang nagparusa sa sarili niya? Ay, oo, sige din. Tama. Di ba? Opo. Sa sobrang galit niya, nabalitaan niya, binigyan siya ng ibang kwento. Di ba? 4 na doble. Dapat parusa dyan. Sino ba yan? Ikaw po. Di ba? So, yun yun. Kaya marami sa atin, akala natin na gusto tayo. Sabi po ni Ate Gina, dyan po ba nagmula ang kanta na YY Delilah? Kay Samson yun. Si Samson po yun. Samson. David ay Goliath po yun. Gina yan, patawa ka. Way, Delilah. Ano yun? Samson yun. Okay. Tapos na tayo dun Tapos na. Parang hindi naman hinanap ni Haring David si Amasa. Yung pinatay ni Joab. Hindi, ano tawag dito? Kasi sa pagkakasalaysay, no, hindi naman siya nabibigyan ng pansin, no, yung mga ibang karakter, no. Basta nabigyan lang sila ng responsibilidad, tapos, kasi ayon sa nagsulat yan, Ayon sa nagsulat. So, maaaring kulang ang pagkaka-interpret, so hindi natin alam talaga. So, basahin na lang natin talaga ayon sa pagkakasulat. Ano ito, Bird? Wala siya ka na. Hindi ka magpapagod. Okay, last muna po tayo, no? Maganda ho yung kwento na binasa natin ito. At may mga aral dito na ipaliwanag si Senyor na pulutin po natin. At makakatulog po ng maganda sa ating pamumuhay. Yun lang po at salamat. Thank you, Tata
Lambert. Sa akin naman po ang aral dito ay yung aral din ang natanggap ni David sa pinagdaanan niya na ito na nararanasan na niya yung effect po ng mga ginawa niya noong una. Pero at least yun po na pagbayaran na po niya. So sana pag tayo, pag alam natin na pagbayaran na siguro natin, huwag na natin ulitin. Patuloy na lang tayo gumawa ng yung progreso tayo sa pagiging mabuti. Ayun lamang po. Ako naman po, no? Sa Biblia po, no, kung meron pong paborito mong istorya po ni David. Kung may gusto mong role, no? Role ni David. Dahil nagmula sa simpleng bata, simpleng pastor, simpleng mamamayan, na nahirang, no, ng Diyos, no, para maging hari. No? Pero hindi ganun kadali. Maraming pagsubok, maraming pinagdaanan, nagkamali. Sa kanyang pagkakamali, yung kanyang corona, o trono, ay kinuha ng kanyang anak na hindi sa sumpa. So, mas nakikita ko ang bawat isa sa atin na buhay na pinagdadaanan ni David na maaaring tayo ang kinakatawan ni David sa Biblia. Simpleng tao, nabigyan ng pagkakataon, simpleng tao, nagkakamali. Simpleng tao, sa pagkakamali, pinagbabayaran nito dahil sa maling desisyon, sa maling pagnanasan, sa maraming bagay. Dahil sa mga bagay na ito, kaya tayo mayroong problema sa mga panahon. Sa bawat problema ang ating hinaharap, dahil sa mga mali nating sinabi, sa mali nating desisyon. Alam niyo po, pag hindi po ninyo inamin ang inyong pagkakamali, there is no room for adjustment. Dito po marami pong kapatawaran in both parties. Party ni David sa party ni Simay, na kung saan tinanggap nila kanilang pagkakamali at nagbigay ng kapatawaran. Ganun din po kay David. Sana po, no, katulad ko po, meron akong paborito ang istorya ni David. Kung meron akong gustong-gustong sa buhay, istorya ni David. Kasi po, nagsimula na isang simpleng pastor. Tandaan po ninyo, si Kristo din po ay sinatawag na isang pastor. Ang pagpapastol po is pag-aalaga. Pag-aalaga ng mga simpleng hayop. Para ito'y maparami, para ito'y mabantayan laban sa mga gagawa ng pananakit sa kanila. Ako po, sabi ko marami akong pinapastol, hindi lang mga bata, kundi pati mga kalbo at matatanda. Mahirap, pero masaya. Katulad po ngayon, napagod ako. Pero mabol pa rin po ako. Nakatulog nga ako sa pangalawang binasa nila. Mahal hindi ko po mabigyan ng magandang paliwanag, pero isa na po sasabihin ko. Tayong lahat ay isang mao, si David. Mula sa simpleng buhay, pinagkakatiwalaan ng Diyos, kaya tayong buhay, nakagawa ng pagkakamali. Makakagawa pa ng pagkakamali. Kinakailangan lang natin umamin ang ating pagkakamali at tayo patatawarin at muli, makakuha tayo ng blessing. Sana po, sa dulo ng ating buhay, sa mga araw na daraan sa ating buhay, makamtan pa rin natin ang kapatawaran, ang kasaganahan, ang basbas mula sa Diyos, na parang katulad ni David, magbubunga o nagbunga ng katulad ng binhi niya sa kanyang pagkakamali kay Betseba na isang Solomon, para may pagpatuloy ang lipi ng Israel, ang lipi po ninyo na kung saan magiging dakila ang pangalan niyo. Ako po si Ate Rivero para sa EKT. Angelia Nero po. Si
Ikaka-birthday ito at nga po pala, Wednesday bukas at healing day yan. At every Wednesday, meron po tayong novena at 8 o'clock sa pamumuno ni Tita Hermie Rodriguez. At bago ang healing, yung muling pag-uulit ng lecture ni Senyor na nauna na niyang ibinigay noong Sabado. Maganda po yun. Kaya paganin niyo. Thank you. Good evening. God bless.